Hello mga ka-legit Davercats! Isa na naman panibagong updates kung saan ang TV5 ay lalo ngang nangamayagpag, samantalang ang GMA ay ramdam na ang kaperwisyohan na naidulot ng tahanang pinakamasaya sa kanilang network. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo magsimula, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit na viewers and subscribers natin na lagi pong nakaabang sa mga ating pong updates. And for today's video, kung napanood nyo na po yung ating updates, kung saan yung GMA po ay pinantatapat itong si Mr. Dingdong Dantes, yung kanyang programa na talaga namang top rated program ng GMA, gusto po sanang ipangtapat ng GMA sa noontime program na TVJ, na Itbulaga. Pero syempre ayaw ng Dongyan yan. And of course, para malaman nyo yung dahilan kung bakit hindi natuloy yan, panoorin nyo po yan sa aking channel, sa Darred's channel. And sabi po dito, isa naman po yung mga updates natin, maging si Michael B po ay inalok din na magkaroon ng noontime program na ipoformulate at ipoproduce ng GMA7 itself. Pero ganun din po, sabi niya mananatili siyang kapuso, pero siya po ay kapuso pero mananatili pa rin siyang Davercats. And now, let's talk about our topic for today's video. Kung dati po, ang talagang naglalaban lang pagdating sa mga ratings ay ang GMA7 at ang ABS-CBN. Pero this time, nabago po yung landscape. Biglang GMA7, tapos TV5, GTV, parang nagkaroon po nagkaroon ng switching, dahil po talagang masasabi natin na ito na po talaga yung totoong network war na masasabi, dahil talaga makikita mo yung pag-unlad ng nasabing network. Kaya naman ngiting tagumpay ito pong si MVP, Manny B. Pangilinan, dahil sa napakagaganda pong nangyayari ngayon, na unti-unting nangyayari dito sa kanyang network. Dati po kasi left out talaga ang TV5 pagdating sa noontime, as in wala talagang pumapansin sa kanya. But this time, even ABS-CBN ay nagpuput up na rin ng kanilang mga content dito po sa nasabing network. Kaya naman masasabi mo talagang he's really blessed, And this time, eto na, dahil ramdam na po ng GMA yung perwisyo na naidulot ng pagkakatanggal at pagkawalan nila ng noontime program. Dahil sabi po ng PEP Alerts, noontime at afternoon ratings sa GMA7 na apektuhan ng pagtanggal ng tahanang pinakamasaya. So aminado po sila doon, talagang meron po talagang malaking epekto ito sa mga manonood, kasi maaaring nanibago ang mga televiewers sa pag-adjust ng time slot ang mga programa sa GMA7 sa tanghali hanggang sa hapon dahil sa pagkakatanggal ng tahanang pinakamasaya. Noong Biyernes, March 8, 2024, ang lunchtime movie hits ay ipinalit sa time slot ng tahanang pinakamasaya. Ang una nilang ipinalabas ay ang pelikulang Private Benjamin ni Vice Ganda. Ang nakuhang rating nito ay 3.3%. Hindi nito natalo ang rating ng Itbulaga ng TV5 na naka 4.4% at ang It Showtime naman ay naka 3.8%. Napaaga ng 30 minutes ang pasok ng Abot Kamay na Pangarap, pero maaring hindi sila nasanay sa maagang time slot kaya naka 8% lamang ito. Ang baba po, 'di ba? Kasi parang nasanay po kasi yung mga manonood na during the noontime, yung noontime slot, talagang pang noontime. So, nasanay po yung mga manonood nila na during that time, noontime program ang pinanonood. Tapos, bigla nilang ipinasok yung Abot Kamay ang Pangarap na isa sa mga pinakamataas na top-rated program po nila sa hapon. So, parang nagkaroon ng adjustment. Tumama naman sa pang-afternoon slot ang Lilet Matias, attorney at law, kaya na-maintain itong 9.2% ang rating. Ang Makiling naman ay naka 8%. Medyo bumaba rin ang napaagang Fast Talk with Boy Abunda na 4.6% at ang sumusunod na Romantic Deception ay 2.6%. Napaaga na rin ang Family Feud at bumaba rin ito ng 7.7%. Noong Biyernes ay pelikula ni Vice Ganda ang ipinantapat
sa It's Showtime na Unkabogable Star. Nung Sabado, March 9, ang pelikulang Tunay na Tunay Gets Mo Gets Ko 2000 ni Robin Padilla at Julina Magdagal ipinalabas. Nagtataka kami kung bakit yung inere samantalang naka-plug ay ang The House of Us ng Katniel. Oo nga po kapati nung mga times na yun talagang inaabangan ko kasi pero siguro hindi pinayagan ng ABS-CBN na ipalabas yan dahil parang they respect yung decision ng Katniel, no? Ngayon Lunes, March 11, ang pelikula ni Vic Soto, Chris Aquino na May Little Bossing ay tinapat sa Itbulaga ni Bossing Vic. Wala pang balitang kung may noontime show nang ipapalit sa Sinibak na Tahanang Pinakamasaya. May narinig pa kaming ini-extend daw ng 30 minutes ang TikTok clock pero wala pang announcement ng GMA7 kung ano-ano ang magiging final na programang tanghali hanggang sa hapon. So ibig sabihin, nakita po talaga ng GMA7 yung malaking epekto ng pagkakawalan nila ng noontime program. Kaya nga kung sino-sino na lang yung talagang kinakausap nila patungkol sa bagay na ito dahil talagang very big yung effect at saka yung kaperwisyo ang nangyari po sa kanila. Parang nawala sila sa wisyo Lahat ng programa nila na-adjust, lahat ng programa nila nawala po yung matataas na rating dahil parang kinasanayan na pinapanood yun ng ganong oras. Sa weekend naman ay comedy show na GMA7 ang nasa prime time. Mas namimintay ng Pepito Manaloto at walang matigas na pulis sa matinik na misis na okay ang ratings. Noong Sabado, March 9, tabla ang lunchtime movie hits at Itbulaga ng parehong 4.3% at ang It's Showtime ay 3.8%. Ang Abot Kamay na Pangarap ay naka 8.6%, ang Tadhana ay 7.1%, ang Wish Ko Lang ay 6.4% at ang Pinoy Crime Story ay 5.9%. Ang Jose Marias Bongabilla ay 7.3%, 3.1% katapat nitong Rated Corina. So, noong linggo naman, March 10 is naka 9.7 ang Bubble Gang, tapos ang Tao po ay naka 1.9, The Boys Teen, ayan. So medyo talagang ang laki po yung landscape ng inaabot sana or mataas na rating kasi ang GMA talaga ang may pinakamalakas na signal, talagang maaabot niya lahat. Pero dahil po sa pangyayari na yun, naapektuhan po ng husto yung kanila pong rating na napaka-importante po lalo na sa mga advertisers. Kaya talagang ito yung masasabi natin na parang effect yung pinaka-chaos na nadala ng tahanang pinasaya pala na sa pagkawala po nila kasi parang binigla po nabigla talaga lahat hindi nakapaghanda itong GMA7 sa pagkawala po nila. Pero since that is business, pinayagan talaga na lang dahil wala na malaki na po ang utang ng tape and of course syempre sa Noontime Showdown 2024 nangunguna pa rin ang Itbulaga, they got 4.4%. Ang It's Showtime naman ay nakakuha lamang ng 3.8% noong Friday, March 8, 2024. And ang source po niyan is from AGB Nielsen Notam. So, yun na po. So, kayo po, ano pong saloobin ninyo patungkol dito? Comment down below. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!